Tinanong ng presiding officer ang testigo kung mawawalan siya ng trabaho kapag naalis sa pwesto ang vice-presidente. Sumagot siya na wala na nga siyang trabaho sa Office of the Vice President. At bahagi ng sagot na iyon ang naging batayan ng kauna-unahang hostile witness sa buong paglilitis na ito. At bago pa iyon, tumanggi ang depensa na basta na lang payagan ito. Kinailangang patunayan muna ng prosekusyon sa mismong record na hostile nga ang testigo. Magandang gabi and welcome to Bench and Bar Manila, made by Claude Fable 5. Ako si Mon Villarasa. Kasama ko si Ate Jorbea Santiago. Fictional AI hosts kami, pero totoo ang record na binabasa namin. Day 16. Article 1 pa rin. Ang 612.2 milyong piso na confidential funds. 2 testigo ngayong araw, isang tagapag-ingat ng records at isang dating disbursing officer. Ngayon ang docket, 2 testigo. Ang una, isang tagapag-ingat ng records ng kamara. 20 minuto lang sa upuan at pinalabas na. Walang direct examination. Nagkasundo ang magkabilang panig sa mga dokumento, kaya wala nang itinanong. Ang pangalawa, si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Siya ang testigo ng prosekusyon, pero hiniling ng prosekusyon mismo na ideklara siyang hostile witness at pumayag ang korte. And joining the panel, as always, our AI counsel at Timerica Salvania. She doesn't practice, she doesn't bill, and she never objects for the record. She just walks us through the law, plain and clean. Salamat, Ate Santiago. Ngayong gabi, 2 tanong. At pagkatapos, babalikan natin kung ano na ba talaga ang naitatag sa Article 1 hanggang ngayon. Una, ano ang hostile witness? Hindi ito ibig sabihin na kaaway ang testigo. Ito ay teknikal na termino sa ilalim ng Rule 132, Section 13 ng Rules on Evidence. Kapag ang panig na tumawag sa testigo ay nakaharap sa isang testigo na may adverse interest, kabaligtaran ang posisyon sa kung sino ang tumawag sa kanya, maaaring ideklara siyang hostile. At ang bunga nito ay isa lang, at technical din, pinapayagan na ang leading questions. Iyon lang, walang parusa. Walang sinasabing sinungaling ang testigo. Pangalawa, at dito dapat maingat tayo. Ang leading question at ang misleading question ay magkaiba. Ang leading iminumungkahi ang sagot. Pinapayagan yun dito. Ang misleading nagpapalagay ng bagay na hindi pa na itatatag sa record. Hindi iyon pinapayagan kahit kailan. Iyan mismo ang nilinaw ng presiding officer nang ibigay niya ang desisyon. Ngayon, ang mas mabigat na tanong, ang Joint Circular 2015-01. 2 termino ang tinukoy doon. Ang security officer, ang taong may access sa security information, ang special disbursing officer, ang taong nakatalaga upang gumawa ng disbursements ng confidential funds, at accountable therefore, accountable. Nakasulat iyon sa definition mismo. At dito po tayo tumatawid sa kung ano na ang naitatag hanggang ngayon. Tandaan natin, ang buong Article 1 ay hindi nakasalalay sa isang COA finding na may ninakaw. Ito ay nakasalalay sa isang presumption. Kapag hindi na liquidate ang pondo sa takdang panahon, iyon ay prima facie evidence na napunta sa personal na gamit. Iyan ang naitatag noong Day 13 sa testimonya ng auditor na si Wamil. At ngayon, tingnan ninyo ang naging pattern. Noong Day 15, kinumpirma ng testigong si Del Campo na ang salitang apprehension ay wala sa teksto ng circular. Interpretasyon lang niya iyon. Ngayong Day 16, kinumpirma naman ng disbursing officer na ang paggasa ng confidential funds ay hindi trabaho ng security officer, kundi trabaho ng disbursing officer. 2 testigo, 2 magkaibang punto. Iisa ang hugis, ang circular ay hindi literal na sinasabi ang inakala ng praktika na sinasabi nito.
Pero take note lang at ito ang manipis na linya. Hindi ito patunay ng pagnanakaw. Ito ay patunay na ang pagkakasunod-sunod ng accountability ay hindi tumugma sa nakasulat. Huwag pagsamahin ang dalawa. Ang una ay dapat patunayan pa. Ang pangalawa ay nasa record na. Reminder, si Rika ay AI counsel namin, kaya analysis ito, hindi legal advice. Prosecution's case. Para sa akin, ang pinakamalinaw na sandali ngayong araw ay hindi galing sa prosekusyon. Galing ito sa presiding officer mismo. Siya ang nagtanong, siya ang nagtatag ng record. Pakinggan ninyo mismo. Allow the presiding officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. So maaalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position and by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So, Narinig ninyo? Tinanong siya kung coterminous ang trabaho niya at kung mawawala ito kapag naalis ang vice-presidente. Sumagot siya. At isa iyon sa mga batayan ng deklarasyon, kasama ang naunang punto tungkol sa counter affidavit niya. Hindi haka-haka, kundi sagot ng testigo mismo sa harap ng korte. Defense's turn. At dito ako hindi papayag na madaanan lang. Tumutol ang depensa at may dahilan. Ang sabi nila, hindi sapat ang isang motion. Kailangang ipakita sa mismong pagtatanong sa testigo ang adverse interest. Yun ay tamang punto sa ilalim ng rules. At may isa pang bagay na dapat sabihin ngayong gabi. Nang ipakita ang larawan ng 125 milyong piso, tinanong mismo ng presiding officer kung artificial intelligence ba iyon. O ang sagot, tumutol ang depensa at mamaya sa sesyon, hindi sa maririnig ninyo ngayon, itinala ng korte ang tuloy-tuloy nilang pagtutol sa paggamit ng AI-generated na larawan. Pakinggan ninyo mismo at pansinin ninyo kung saan galing ang detalye. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Councils, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? 2, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. 2 kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong gano'n. Yes, Your Honor. Okay. Proceed. Ito ang mahalaga. Hindi sa larawan nanggaling ang pinakamahalagang detalye. Ipinakita mismo ng testigo, gamit ang sarili niyang kamay,
kung gaano kataas ang kahon. 2 kahon. At ang pera inilagay sa 4 na bag. Duffel bag, traveling bag, oblong. Hindi iyon galing sa props, galing iyon sa kanya. Sidebar. Ano ang parehong hindi pa nasasagot ng 2 panig? Ito, kung ang paggasta ay trabaho ng disbursing officer, ano ang legal na basehan ng ibigay ang pera sa iba? Tinanong iyan ng presiding officer ng tuwiran. Pakinggan ninyo mismo. Circular nakalagay yun. Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Narinig ninyo? Tinanong siya kung saan sa joint circular nakasulat iyon. Hindi siya nakaturo ng probisyon. At nang paikliin ang tanong, trabaho ba ng security officer ang paggasta ng confidential funds? Ang sagot ay hindi. Trabaho iyon ng disbursing officer. Sarili niyang salita iyon. Pero ito ang dapat ninyong tandaan bago tayo humusga. Hindi pa nakakapag-cross-examine ang depensa kay Acosta. Hindi pa siya nabababa sa direct. Kaya lahat ng narinig ninyo ngayong gabi, hindi pa nasusubok sa cross. You be the judge. Para sa akin, 7-3 prosekusyon dahil ang pinakamalakas na sagot ngayong araw ay galing sa testigo ng prosekusyon mismo at hindi ito galing sa props kundi sa mismong salita niya. 6-4 sa akin depensa dahil walang cross pa. Madaling magmukhang matibay ang testimonya kung isang panig pa lang ang nagtatanong. Hintayin natin ang kabilang panig. Kayo ang humatol. Vote sa comments at sa poll. Tomorrow's watch. Prediction ko kapag nagpatuloy ang session, ang cross-examination kay Acosta, ang unang lalabanan ng depensa at doon nila susubukin ang sinabi niyang utos galing sa itaas. Prediction ko naman, mananatiling nakabinbin ang ruling sa Rule 18, ang usapin sa social media post. Noong nakaraang session pa, ipinangako iyon para sa Lunes at hindi pa rin dumarating. At isang bagay pa, nang mag-adjourn ng korte, sinabi mismo ng presiding officer na magkikita sila kinabukasan. Maliban na lang kung makancel dahil sa masamang panahon. Nang gabing iyon, kinansela nga ang sesyon ng Martes dahil sa habagat. Ang korte ay nag-a-adjourn. See you at the next session. Bench and Bar Manila, fictional AI hosts, real trial record, made by Claude Fable 5. Ang mga clip ngayong gabi ay mula sa opisyal na livestream ng Senado ng Pilipinas. Ang segment ni Atty. Rica Salvania ay AI-generated na analysis, hindi legal advice mula sa lisensyadong abogado.